It's shoutout time! Shoutout to Elmer Malix 2798. Thank you sa pag-watch! Hello mga kalaki! Welcome to my channel, EA Lucky Vlog at iba pa. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe, like, share, and comment. And please, pakitapos nyo po yung video para matutunan ninyo. Pwede nyo itong gawin sa business at pampamilya. At ang maganda rito, may matututunan din kayo. Salamat! Hello guys! Ito na po ang mga ingredients sa ating lulutuin. Maglalagay po ako ng chili garlic oil. Ito po iniluto ko. Ayan, sa ating shorap na produkto. Maglalagay ako ng lemon, blue marlin, yan, may bawang, may pepper, may MSG, may onion, and then merong garlic. So yan po yung mga ricado. So ngayon, pakita ko sa inyo. So first, dahil frozen yan, at hinugasan ko, so piniga ko siya para mawala yung pinaka-water niya. Kasi wala naman tayong mabibili na fresh na blue marlin. So yan, frozen siya. So ngayon, dinry ko siya, piniga ko siya para ma-absorb niya yung pinaka-timpla na gagawin natin. So, nilagyan ko siya ng salt, hinilamusan ko siya ng salt para pumasok ito, pero wag naman too much po kasi baka siya umalat. So, yun tamang-tama lang. Ayan. So, yan. Pagkalagay ko siya ng salt, nilagay ko ngayon sa lalagyan, at ngayon, in-sprinkle ko naman siya ng pepper. Ayan po, binaligtad ko siya para ma-absorb din kabilaan yung pepper. Pero dahil sa ayaw lumabas ng pepper, ayan. So, ngayon, in-scrub ko rin siya para pumasok din yung pepper sa loob ng blue marlin. Ayan. Tapos po, pinigaan ko siya ng lemon. Actually, yung lemon po, dayap po yan. Yan ang lemon ng mga Pilipino, di ba? So, lasan-lasa rin siya. At mura lang. So, nagkataon lang na wala akong lemon pero meron akong dayap. Ito po yung usually alam natin na nilalagay po sa pag nagluluto tayo ng leche flan. Pero pwede rin po siyang pantimpla sa mga lutuin natin. Masarap din po siya. Pahinugin nyo muna kasi nag-iiba yung lasa niya pag hinug na. Ayan. So, dito kumuha ko ng balat ng saging. So, bakit? O ng dahon ng saging. Ayan. So, para hindi manikit kasi hindi ko siya lalagyan ng harina. At saka, ma-absorb din yon yung lasa rin ng dahon ng saging. Ayan. At saka, hindi siya para yung masyadong matigas. O, kasi matigas ito eh. Kaya nilagyan ko siya ng dahon ng saging para malambot pa rin siya. At hindi siya ma-direct to the heat para hindi siya masunog. At hindi rin siya manikit. Ayan. So, ngayon, syempre, unti-unti lang ang pagluto para pasok na pasok sa loob. Luto siya. Dahil hindi na naman natin siya masyadong lulutuin pagkatapos natin na maggisa. Ayan po. So, syempre, biling-bilingin natin siya. Dahan-dahan lang. So, para hindi naman siya masunog. Ang maganda rito, pagka meron dahon ng saging, hindi siya yung gilid tumitigas. Yan. Napipigilan yung kanyang pagiging tostado even though na siya ay lutong-luto na. Ayan po, nakita nyo, di ba? So, hindi siya mukhang sunog o matigas. Malambot po siya talaga. Ayan po. So, yan, inahon na natin. Nakita nyo, ang ganda ng kulay ng ating blue marlin. So, ngayon, dun sa mismong pinaglutuan, binawasan ko ng oil. And then, dito tayo ngayon maggigisa. Ayan. So, syempre, una nating igigisa yung ating toppings na red onion. Ayan po. So, kinat ko siya ng merong
merong circle. Yan. Parang parang steak po siya. Actually, kasi ang gagawin natin ay blue marlin steak in chili garlic oil. Grabe, napakasarap talaga. Ayan, so inahon na natin siya kasi hindi naman kailangan lutuing mabuti. Tama lang, medyo malutong. So ngayon, mag-isa naman po tayo dito ng bawang. Ayan. So hindi naman po kailangan na sunugin natin yung bawang. Yung tamang-tama lang. Bakit malalaki yung cut ko? Kasi maganda kainin na nakakain mo, merong bite yung bawang. Kasi nagbibigay din po ito ng masustansya sa ating katawan at anti-cancer din po itong bawang. Di po ba? So kung masakit-sakit yung mga tiyan nyo, so maganda po siya. Kung medyo high blood ka o tumataas yung iyong cholesterol, sa tingin mo parang sumasakit yung batok mo. Ako po yung ginagawa ko. So yung fresh, yung maliit, parang iniinom ko lang po siya na parang tabletas. So dito po nilagay ko na rin po yung white onion. So no need na lutuing mabuti, tama lang yung maging crystallized din lang din po yung kulay niya. So maganda rin po yan para nakakain din po natin kasi maganda rin po, anti-cancer din po yung onion o yung sibuyas at maganda rin po ito sa ating tiyan. Actually, pareho po ang benefit ng garlic at ng onion. So, and then, ito na yung ating special na chili garlic oil na mabibili nyo po sa aking paninda na Shurap. Ayan po, Shurap Kutkutin and Condiments. So, lutuin lang po natin siya ng konti, ihalo natin, i-mix natin siya. So, hindi po siya ganong maanghang. So, tamang-tama lang. So, malalasahan mo ngayon yung linamnam at saka yung aroma, yung bango. Tama po? So, yan po yung ating chili garlic. So, saute lang natin ng konti, ng sandali lang, at least siguro mga 1 minute o 1.5 minutes. And then after that, nung lumabas na yung lasa niya, so ipatong na natin yung blue marlin natin na pinirito natin kanina. Ayan, naku Diyos ko, napakasarap. Napakasarap. Juicy siya. Yung blue marlin, hindi siya sunog na sunog dahil nakatulong yung paglagay natin ng dahon. Ayan po. So, syempre, bilingin lang natin siya para pumasok yung lasa niya dun sa isda, yung chili garlic at saka yung oil, yung onion. Ayan. So, masyadong malinamnam po talaga. Ayan po. Ayan. Dahil talagang natikman na namin to, kaya binlog ko na to para maipakita ko rin po sa inyo na talagang masarap. At ako po ay hindi mapapahiya. Hindi ako mapapahiya dahil talagang masarap. So dito, ayan na. So yung nakasip-sip na siya ng lasa ng chili oil at ng oil natin na ginisa ng sibuyas at bawang. So ngayon, ipatong na natin yung ating toppings na yung red onion natin na pinray natin kanina. Ayan. Para masarap lang at saka para may makain ka na. So, ito kasi yung nagsilbing parang gulay niya. Ayan. So, pakuluin lang natin ng konti. Sandaling-sandali lang. Siguro mga half minutes. Yan. Para naman pumasok din yung lasa din ng red onion dun sa blue marlin natin. Tapos yung medyo mag-dry up lang ng konti yung pinaka-oil niya. So hindi ko po nilagay yung pinagbabara ng lemon kasi malansa po yun. Baka lumabas na malansa. Tama po? Ayan. So, ayan na po. So nakikita nyo na po ang napakasarap natin na niluto. Maraming salamat po sa nag-watch. And please subscribe and watch until end. So please click the all button
Sana po panoorin nyo hanggang dulo para matulungan nyo rin po ako sa aking watch time requirements. Maraming salamat po sa mga manonood, sa mga subscriber at sa non-subscriber at sa mga darating ko pa na subscriber. So ito na po ang ating Blue Marlin steak in chili oil o chili garlic oil. Ayan, sana po subukan ninyo para malasahan din ninyo ang masarap at malinamnam. Ito na po ang tikiman time. Talaga namang kami man nabitin dahil talaga namang napakasarap po ng lasa. Ayan, try po ninyo at ako po ay hindi po mapapahiya sa inyo. Maraming salamat po sa pag-watch. And please subscribe, guys. Please share and comment po kayo para ma-shoutout ko po kayo sa mga susunod ko na vlog. Ayan na po ang tikiman time natin. Ayan, kung makikita nyo talaga napakasarap. So, sa unang subo pa lang malinamnam na. So talaga maiinggan niya ka, yung anghang tamang-tama lang. Hindi ka maanghangan kung hindi magbibigay sa'yo yung anghang ng linamnam at mas lalo kang gaganahan na kumain, di ba? So try po ninyo ito at ako po ay hindi mapapahiya sa inyo. Napakasarap. Ang laki ng subo ko. Hindi po ba? Ayan. Nakita po ninyo ang lambot po ng Blue Marlin. Kasi po sa ginawa natin na pagbabad ng lemon and then also hindi natin siya direct fry dun sa pan and oil kung hindi naglagay tayo ng dahon ng saging. So yun lang. Maraming salamat po sa inyo sa panood until end, and please subscribe, share, and comment para sa susunod na aking video ay ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat. God bless everyone.